grateful tayo. Oo, sobrang grateful kami ni Ami doon. At maipagpatuloy yung mga nasimula ng mga kasamahan namin noong araw pa. Ayan, salamat Tito Winnie and Sang Ami. For our next set of questions, tawagin natin, representing the Gen Z, si Sandy Caburata ng Random Republica. Wow, Gen Z. Hello po, good afternoon po. Good afternoon. Questions ko po, question ko po isa lang. So, since you've been news anchors po for a long time, syempre po, nagbibigay po kayo ng advices sa mga target audience nyo. So, yung mga advices po ba na binibigay nyo sa kanila is na-apply nyo po ba sa inyo? Oo naman, kasi siguro, well, ayaw man marinig ng mga Gen Z ito, pero at ng mga millennials, marami na kami pinagdaanan din sa buhay. So, yung mga pinagdaanan namin na yun, ang siyang ako namin every single day. Like, kanina nga nag-uusap kami ni Tita Winnie Pagka rin naman ako nagbibigay ng advice sa mga listeners, hindi ko naman dinidikdik sa kanila na, oh, ito ang gawin mo because this is how I did it before. So, alam ko na hindi siya one size fits all. At the end of the day, I will give you options. If you are my listener, bibigyan kita ng option. Nung nangyari yan sa akin, kunyari, kung ang pinag-uusapan ay nag-cheat ang asawa, ito yung ginawa ko. Nangyari yun sa akin. Ito yung ginawa ko. Ngayon, meron tayong expert that will give you another advice and another suggestion or point of view. Ilalatag niya yun sa programa. And then at the end of the day, yung kaservisyo namin ang mamimili kung ano yung susundin niya sa mga binigay namin na payo. And then, nagkakaroon din kami ng updates ha. Nag-update sila sa amin kung ano na yung nagiging development dun sa struggle na pinagdadaanan nila. Or we help them also reconnect with sa mga iba't ibang mga experts. So, yung mga ina-advise namin, yes, ina-apply din namin. Minsan nga, natututo din kami sa mga callers. So, it's a good thing that we get to learn from each other. Open naman kami doon. Copy-paste po. Oo, copy-paste. Okay po. Thank you. Thank you. Ayan, ako, ang bilis ng oras. We're down to our last set of questions. Kasi si Chang Ami may program pa sa... Yes, 3 p.m. po yung program ko. Ayan, lilipat siya mamaya sa, sa stasyon. For our last question, tawagin natin si Carlos Aragon ng Mega Kapamilya. Hi, Carlos. Good afternoon po and congratulations. Thank you. And my question is, ano po yung pinaka-memorable na news na binalita niyo sa radyo? Yes. Actually, ano ba natin ipaliwan na? Kwento. Memorable moment on board. Ang program kasi namin, topic. Okay. Kasi hindi kami nag-handle actually ng news. So, we're not considered actually as news anchors or news readers. Sometimes news readers pag sa morning show, pero pag sa radyo, parang radio anchor. Variety ang format namin. So, yung reports are handled by the reporters. And then, siguro yung topic, samot-sari kasi yung topic ang pinag-uusapan namin sa ako to si Chang Ami about relationship. Siguro yung pinaka-heartbreaking since I started July is yung isang bata, or hindi naman na siya bata, pero teenager na siya na iniwan ng nanay sa lola, tapos hindi binigyan ng pagmamahal, nag-OFW, alam naman natin na marami yung nasa ganoong sitwasyon. So nung naging caller ko siya, ang dami niya nakarelate dun sa kanyang kwento na sobrang naapektuhan ako to the point na yun nga, nireconnect ko siya into a group na pwede siyang bigyan ng seminar para mag-debrief siya at ma-let go niya yung iba't ibang mga emotions na pinagdadaanan niya. Kasi napakahirap na wala kang malapitang kapamilya o kamag-anak. Yung lola niya na nagpalaki sa kanya, namatay na.
So wala rin yung tatay niya, hindi niya nakilala. So yung nanay lang niya talaga. Pero every time nagkikita sila, dahil nga OFW nanay niya, feeling niya, nagka-clash sila. Kasi nga, hindi sila magkakilala kasi hindi sila lumaki together. So right now, yan yung project namin, lahat sa ako si Chang Ani, with our staff and our executive producer, tinutulungan namin siya na ma-process lahat yung pinagdadaanan ngayon. Aside from the many cheating issues na hinandle na namin. O magugulat kayo ha, sobrang daming issue ngayon ng mga mag-aasawa na nag-cheat online, na laging sinasabi lang ng partner, wala to, kachat lang naman, yung ganyan. So, ang daming naapektuhan sa ganyan problema ngayon na ginugulo.